Kung kami nakaka-relate, pag ganyan siya. Sabi ko, oo, relate ako dyan. Pinakit talaga siya. Alam niyo yun, ulit-ulit. Sakit-sakit. So, ginawa ko sabi ko pa, alam mo, pagod na ako. Lahat na yata na sing contest, sinalihan ko na. Sumali ako ng Starstruck. Hindi lang sinibon sa yung mga artista ko, kasi dali ako na rin. Starstruck, Star Circle Quest. Search for a star in a million. Star in a million. Star for a night. Ano ba? Baka meron ba akong nakaligtaan na sinalihan ko na alam nyo? Sobrang lahat. Hindi ako nakakapasok sa second round. Pambihira. Hindi, sabi nga natin, pambihira. Ni ate, pambihirang patis. Pambihirang patis. Dami ko na ginabibigay yung best ko, pero parang walang nangyayari. So yun, parang napagod ako. Sabi, papa, parang hindi naman ako dito. Mag-aaral na lang ako mabuti. Tapos, kung nakatapos ako, mag-ibang bansa na lang ako. Tapos yun, bibigyan ko na lang buko yun ng mga sweldo ko. Ganun lang yung gusto kong gawin. Gusto ko talaga tulungan ni nanay at tatay. So yun, decided ako, sinabi ko pawag na ayoko. Pero mayroon pa sa part-side ko, paano mo ilalit ko yung isang bagay na alam mong passion mo? Sakit mo, nang hirap nang para sa akin. Ilalit ko yung bagay na gusto kong ginagawa. At gusto ko lang aminin na hindi ko po kayang tumawala isang araw na hindi ako kumakanta. Para po mahihimatay kapag pinigilan niyo ako. Para siyang pagkain, kung hindi ako kumanta, parang hindi ako kumain. Ganun siya, may something sa sarili ko. Sa sarili ko na parang naka-kuwerdas ako para sa music. Para sa in-experiment tayo ba ito? Kaya po maging normal na bata. Parang hindi. Pero yun, meron talaga right timing si Dad. Sabi namin ng papa ko, before 17 years old ka, pag hindi ka pa nakapasok sa industry, before 18 years old pala, pag hindi ka pa nakapasok sa industry, sige, magiging normal na bata ka na, mag-aaral ka na, tapos hindi ka nasali ng singing contest, o kahit ano, hindi ka na mag-pressure, o yan. Ano pa naman sa isip ko, gusto ko talagang tulungan sila, mama, maghintay pa ako ng 4 na taon para matulungan sila. Parang yun, ang hirap naman yung kaya ko, sige. So kapatid ko lalaki, ay, di pala siya lalaki. Mas maganda pa siya sa akin. But I believe, Lord. Ha? Yung kapatid ko na isa, yun nga, ganda siya. Sabi nga, huminig ko lang sa TV, singing contest, or may songwriting. Oo talaga, tingnan mo nun. Nung isang ginagawa ko, nagsusila talaga akong kanta. Since 9 years old ako. Wow. Sige, magpapasa ako ng demo. Nag-audition ako. Siyempre, alam mo naman yun, parang bugbog na yung confidence mo. Hindi mo na alam na makapasok ako. Bahala na lang, basta sige. Audition ako. 17 years old ako nito. Tapos nagulat nga ako, yun nga. Yung pag-audition ko, pagkanta ko ng song piece ko, hindi pa ako nakakatapos ng second stanza. Sabi ng judge, okay, thank you, bye. Okay, thank you, bye. Okay, thank you, bye. Nagkahalit ako na sa judge. Sabi ko, ano okay, thank you, bye? Alam mo ba, kanina umaga pa ako dito, hindi pa nag-ano sulungan ko siya labas. Pati ako, hindi pa nagtatangalan siya umagahan. Galit ako doon sa judge. Hindi ako ganit. Nagugutom na rin ako nun. Hindi rin. Wala 6 a.m. na doon kami. Alas 1 ng hapon ako nakasalang. Hindi na ako makain. Tapos nakatingin sa akin yung judge. Sabi niya, okay, pasok ka na. Pumihira, di ba? Hindi ako naman sa talent ko eh. Sakit naman yung bird. Pero sabi ba, okay na rin. Kahit ano pa yan, sinukasok na ako. Alam mo, wala ka ng pakailan. Basta yun, basta nakapasok ako. Pumihira. Alam niyo ba yung song na pinang-audition ko doon? Dalawa yun eh, isa parete ng decipher ko si Asel. Tapos, yung hawak kamay. Diba, naging paborito niya yung hawak kamay? for 6 months, #1 sa radyo kong bihira.
Alam mo, gumagaro mo ka sa hindi talaga. Pero isipin niyo, nung pinang-audition ko yun, hindi pa natatapos yung stanza. I think Kate thinks by na siya. Minsan siguro hindi mo nakikita. Hindi nakikita ng mga tao yung worst na isang bagay. Kasi isang beses ka tulad na. Yung tao lang. Pero parang may something, merong mga bagay, parang babae o lalaki, di ba? May babae, pag kumuntingin maganda agad, di ba? Ang ganda! O pag lalaki, sa amin nakaka-relate sa babae dito, Tombira. Pero may mga lalaki na pag nakita mo una, hindi gwapo. Tapos habang tumatagal, pag ako na parang, kahapon din naman si gwapo, ha? Anong gwapo ni siya today? Tapos kinabukasan, mas gwapo ni siya today. Ganun eh. So, hindi ibig sabihin na na-reject ko once that's your identity. That's not true. I can personally say that kasi nangyari sa akin. So, yun nga. Yun. Kapasok mo sa medyo mahagin. Kaya ako, sabi ko, Lord, pero backside ako nito pero nakausap ko niya si God. Lord. Okay lang, kahit 1 week lang. Okay lang ako. Okay lang. 1 week, tapos yung mga staff. Lagi ko request, yung mga staff na manager. Umilang sa manager, alagaan niya ako. Bigyan niya ako recording label. Sabi ko request si God, parang ganun, pero sabi ko 1 week lang. Okay na ako na 1 week. So yun, 1 week, andun ako sa academy. Okay, pasado, 1 week. Aba nang pa-second week, nung gala night na namin, nag-perform ako. Boom! Pang-second week, tira na ako natanggal. Wow, second week. Third week, na-probation ako. Yung parang evicted harmony. Pero nabuto ako, hindi ako natanggal. Something. Sabi ko, mas 1 month. Ito pa rin ako. 2 months. Hindi pa rin ako kung di sa kung nangyayari sa mundo. 3 months. 4 months. Hanggang sa yun, nag-grand dream night. Tada! Ako na yung ninalo! Kaya, ang dami na wow. Ang tagal ko hinintay yun, pero akala ko 1 week lang ako eh. There are things sa buhay natin na akala natin parang, umuwi na ako dito. Settle na ako dito. Settle na ako sa ganitong bagay. Okay na ako dito eh. Pero hindi mo alam may plano sa Panginoon greater than what you think. You know that, bro? Sa Jeremiah eh. Sabi nga, my plans for you are to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Lahat, mayroong promise sila sa bawat isa sa atin. Siguro namumuhay ka lang day by day. Day by day. Tapos parang, okay na ako sa ganito. Hindi okay na. I'm relaxed. I'm happy. Pero deep inside your heart, may mga bagay ka pang gustong gawin sa buhay mo. Parang, hindi imposible yata eh. Hindi na mangyayari yun. Kasi tinry ko na eh, nag-fail ako. So parang ganun. So nanalo na ako sa Pinoy Dream Academy. Woo! Yeah, nasabad ko na yung pangalan ko. Matutulungan ko na yung pamilya ko. Sayo! Yay! Yay! Natulungan ko ang pamilya ko. Nagkaroon ako ng condo. By age of 18, meron ako sariling condo. Meron ako sariling kotse. Lahat ng gadgets meron ako. Meron ako PSP, Wii, Nintendo DS. Lahat ng klaseng cellphone nagkaroon ako. Nokia pa yung uso na yun. Nokia yung may mga camera front and back. Hanggang sa nagkaroon ng iPhone, nagkaroon na ng BlackBerry. Lahat yan. Lahat nagkaroon ako. Nagtatravel ako sa bawat bansa. Nagtatravel ako. Pumunta ako ng Japan. Pumunta ako ng Hong Kong, Singapore. Pumunta ako ng Middle East. Pumunta ako ng US, ng Europe. Lahat ng lugar pupuntahan ko. Pag sinabi ko nga ito din, nabubola ako. Gusto pumunta ng Hong Kong. Pwede kong gawin. Parang kaya po lang. Hindi ba ako tao? Ganun siya. Sobrang saya. Parang wow, ang dami kong pera. Yung ginanong utang ng tatay ko, binayaran namin lahat ng utang niya. Tapos meron pa akong ito, meron pa akong ganyan. Meron ako na lahat ng bagay. Ang saya, pag lumalabas ako ng concert, lahat ng tao mahal ako. Yung sabi na, I love you, Ying. Nag-heart din sila. Lahat. Sino? Bugawi ako ng bahay. May something sa puso ko na parang missing.
Uwi ako ng bahay. Pagdating ko ng condo, sara ko yung pinto. Tatanggal ako ng sapatos, magtatanggal na ako ng makeup. Tapos mag-isa na lang ako sa kwarto. Pag wala na yung ilaw, wala na yung mga sumisigaw na fans, umiiyak ako mag-isa. Hindi nakala mo, pag naabot mo na yung gusto mo, magiging masaya ka na. Akala mo yun na yung end. Yes, ito na ako. Yun na. Ito na, uwi. Kasi ako dapat. Ano, uwi. Kasi ako dapat, Kasi lahat ng gusto ko, meron ako. Kapag-iro ko ng video games, mag-apple kapag wala akong trabaho. The Resident Evil ako, pum, 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 pum. Wala. Pag nabubuhay ako, pumunta ako sa mall. Sa shopping ako, hindi ko man lang tinignan kung anong size yung binili ko. Kuha. Bigdig sa bahay. Kasamitin ko ba ito? May something sa heart ko na tinatakpang ko lang. Meron bang ini-void? Nalirealize ko, gagawin ko. Tutulog ako, gigising ako, maliligo ako, kakain ako, tutubas ako, punta ako ng trabaho, kakanta ako, ngumiti ako sa mga tao dahil gusto nila lagi nakangiti, kahit minsan malungkot ako. Uwi ako ng bahay, kasi na, hindi ko makakausap yung magulang ko dahil pagod na ako, punta ako sa kwarto, tutulog ako, gigising ako, maliligo ako, kain ako, alis ako ng bahay, magtatrabaho ako, paulit-ulit. Siguro nakaka-relate kayo dito, parang paulit-ulit lang yung nangyayari sa buhay niyo. Parang walang nangyayari, ito lang. Gagawa mo araw-araw. Pero parang walang saysay. Papagod ka lang. For what? Isip ko, pagod na ako. Cool. Dapat masaya ako. Hanggang one day, meron akong kaibigan sa ASAP. In-invite ako sa isang Bible study. In-invite niya ako. Alam ko, talaga may gusto siya sa akin eh. Si Samuel D. Sinabi namin yung artista doon sa dressing room. Ako na pinagpunta niya. We will go to the Bible study. Hindi mo naman yung English. No, bye. Hindi na ako dito. Ano ba kausap nila sa akin? Nadalang pa ang kapumisan. Tatawag siya. Do you need something in Starbucks? Coffee. Yes, there are a lot of coffees here. What coffee? Sobrang dinadala niya akong kape. Tapos yun, hanggang sa sumuko na lang ako, kasing gwapo niya. Sumuko na ako, sumawa na. Then joke lang ako, kung isipin niyo naman, dahil din ako pumunta. Hindi sumama ako kasi nahiyan na ako sa kanya. Paulit-ulit niyang ginagawa for 2 months. Sumama na ako. Tapos unang session mo ng Bible study, sakto ng preaching. Sabi ko, wow, ito yung kailangan ko, si God. Si God yung kailangan ko. Yes! Natagpuan mo na! Kinuha ko, attend ako ng Bible study, pupunta ako ng church, magbabasa ako ng Bible. Lagi yung ginagawa ko. Tapos yung Bible study, kinuha ko babae, pero hindi ako makarelate sa kanila. Hindi talaga ako makarelate. Sabi nila, nakikinig ako kay Jesus. Nakikinig kay Jesus. Tit. So, hindi ang daw. Pag ang daw, sabi niya, hindi. Ba't sa kanya hilig? Hindi ko naiintindihan yun. Wow. Ang panga naman to. Or nisip niyo, sira. Ba't siya kikiligin kay Jesus? Pero may something sa heart ko nung gusto ko maintindihan kung anong ibig sabihin nung kinikilig ka kay Jesus. Makikita ko silang siya nila. Pag makakita sila, kahit anong simpleng bagay. Halimbawa, ang ganda ng weather, pinagpray ko na sana hindi umulan. Tapos paglabas ko ng bahay, hindi umulan. Ang sweet ni God mo pa, ha? Para sa'yo lang yun, hindi umulan para sa'yo? Hindi para sa akin?
Yeah. We could really butterfly na dumaan sa harap ko na nagkulay ng feathers. No feathers yun, wings! Hindi ko naiintindihan. Kuro daw sabi, ay, ganda rin langgam, kinagat niya ako. Wala ko naiintindihan siya, sabi mo. Pero may nasabi sa ito. Hindi ko maintindihan. Bakit yung nararamdaman niya? So, well, decide ako pumunta ako sa kwarto, tapos kinausap ko si God. Di ako nag-pray na parang part. Dati pinapray-pray ko, di ko naman naiintindihan sinasabi ko. Our Father in heaven. Or, nam. Di ko naiintindihan. So, decide ako, hindi. Kausapin ko si God. Kausapin ko siya. Napuha ako sa bed ko, may Bible ako. Tapos sinamin ko, God, hindi ko siya mahal. Sinabi ko sa kanya, hindi ko siya mahal. Kasi kung mahal kita, hindi ako ganito. Kung mahal kita, hindi ako ganito. Pero alam mo, gusto ko itong mahalin. Sinasabi ko to, kahit till now, nararamdaman ko pa rin. Yung hungry na gusto mong mahalin si God. Pero hindi kita mahal, pero gusto ko itang mahalin. Gusto ko itang mahalin. Tulungan mo mahalin ka. Kasi gusto ko tumahan mo ilang araw. Tapos, nagbabasa ako ng Bible. Kahit ako yung John. Nasa John na ako eh. John 17. Hanggang ganda ako pa. Habang nagbabasa ako, story nun, papako na si Jesus sa cross. Kinausap niya yung tatay niya. Kaya siya, ang dami niyang pinag-pray. Dami niyang pinag-pray. Haba nga nung chapter na yun, sabi niya, pinapanalangin ko, yung mga disciples ko, Lord, maging one sila, as you remain one. Dami sinabi ni God, boom, itong John 17:24, nabasa ko. Child ko, sabi niya, Ama, at pinapanalangin ko rin, yung mga taong binigay mo sa akin. Gusto ko silang makasama kung saan ako pupunta, na makita nila ang kaluwalhatian na binigay mo sa akin. Stop ako. Ulit-ulit, Ama, pinapanalangin ko yung mga binigay mo sa akin. Gusto ko silang makasama kung saan ako pupunta. Wait. Gusto ko silang makasama kung saan ako pupunta. Hindi ko alam sa inyo kung ano mararamdaman nyo kapag nabasa nyo yun. Pero gusto kong sabihin sa inyo kung ano nararamdaman ko. Sumabog ako. Sa thought na gusto ko makasama ni God. Gusto ko makasama ng Savior ko. Hindi ko maintindihan. Yung sinabi ni David na, Lord, what is a man that you cared for him? Bigyan mo, yung Diyos na gumawa ng earth, na gumawa ng sun, at ng lahat ng stars, lahat ng planeta, lahat na nakikita mo. Sa earth nga, tuldo ka lang eh. Alam mo ba yun? Tuldo ka lang. Kung isipin mo, bakit may pakiram siya sa'yo? Ano ba ni Lord? Ano ibig sabihin mo? Doon ko naramdaman yung ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Hindi ako mahal kasi kailangan ako. Kaya pala nandiyan para sa akin kasi kailangan lang ako. Hindi ako mahal kasi may nangingita sa akin. Pero alam ko kasi ang desisyon siya. Mamahal niya ako. Sabi niya, gusto ko itong makasama. Nang binasa ko yung scripture na yun, parang nag-come to life yung letter. Parang sinabi sa akin, God, again, gusto ko itong makasama. What about that? Simula na nag-iba yung buhay ko, nag-iba yung heart ko.
Akala ko dati yung success, yung pinaka-biggest break na matatamo sa buhay ko. Nakapasok ko sa isang malaking reality show at bigyan ako ng maraming pera. Mabili akong kotse, makapunta sa iba't ibang lugar, matulungan ang pamilya ko, mapag-aral ko yung kapatid ko. Pero at the peak ng lahat, pag naabot mo na, anong say-say ng lahat kung wala ang Diyos? Kung wala si God, sa litrato, anong say-say? Walang say-say ang lahat. Kahit magkaroon ka pa ng milyon-milyong pera at maraming lupa, di na sinasabi kong masama yun, dahil di naman ako tumigil sa ginagawa ko, lalo na sa iba ko. Ginawa ko kung ano binigay sa akin, dahil ginagamit ko lang for His glory, for His kingdom. Hindi sinasabi ko na mahalin mo kayo mag-pursue ng success. Pero ang sinasabi ko, baka kailangan yung baguhin yung mindset mo of what real success is. Success is knowing who made you. Success is knowing that your Creator loves you. Success is knowing your identity in God, that you don't have to please men. Kahit nasa masablay ka. Pag nagkakamali ako sa asap, para akong failure, para akong worthless. Pag-uwi ka ng bago, sablay. Pero kaya pag nagkakamali ako, tatawa na ako, sipit kamali ako kanina. Ang sagot ni God, you are accepted. You don't have to be somebody else. You don't have to be that parang model. Kailangan ko mag-diet. Hindi, para maging maganda, parang gusto na ako ng mga lalaki. Pag lalaki, gusto ko magpamacho, parang gusto ko mag-girls. Kailangan ko mag-excel sa school para ma-please ko yung parents ko. Hindi ko sinasabing masama magpaganda ako, maging healthy. Pero kung ang aim mo is to please men, not to be healthy, in the end, you will just feel empty inside pag hindi mo nakuha yung approval nila. Isipin ko tumatulo. Wait lang. Totoo yun. Maybe siguro sa inyo ngayon may sinasabi si God sa heart ninyo. Na anak, alam mo, nakikita ko yung depression mo. Nakikita ko kung nasan ka nandun ngayon. Nakikita ko yung kinakalagyan mo. Nakikita yung ni God lahat. Naniniwala ko na marami dito sa inyo ngayon ang kinakausap ng Panginoon. At sinasabi niya na gusto ko itong pulutin kung saan ka naroon. Gusto ko itong pulutin. Alam ko, na for so long, namumuhay ka para sa sarili mo. Pero now is the time na. You know that God is calling you. Hindi aksidente na nandito kayo. Naniniwala ba kayo? Siguro in-expect na makita yung inconstant mo na rocker sa TV. O yung glamorous ang outfit. O yung merong makapal na makeup. Patawad kung hindi nila nakita yung gusto nyo makita. Pero masaya ako na today alam ko na kinatagpo kayo ng Panginoon. This is not about me. It is about you, knowing God. You are here for a purpose. You are here for a reason. Kaya ka nandito, sabihin sa kapatid mo, kaya ka nandito. Kaya kayo nandito. Hindi ka na lang makikita ng artista. Bakit na lang yung artista? Okay naman yun. Hindi mo sinabi mo, isip natin, mata natin, basta natin tinasira. It's about you knowing God. It's about you knowing God. And gusto ko sabihin sa mga babae dito, taas kami mga babae. Tingin kayo sa akin. Gusto ko sabihin sa inyo na magaganda kayo. Magaganda kayo. Hindi nyo kailangan mag-live up sa standard ng mundo.
para maging accepted because you are beautiful. You are beautiful. Sa mga lalaki dito, taas kami lalaki. Sige, umuwi na kayo. Joke lang. Feminista pala ako, hindi pala ako Kristiyano. Feminista, sa mga lalaki dito, ito sabihin na, mga guwapo kayo! Mga guwapo kayo! Kung gusto niyo mag-workout, okay din naman yun. Huwag lang kayo maging kamukha ni Arnold Schwarzenegger, no? Para kay si Taguro ng Ghost Fighter. And sino ba rin sa Ghost Fighter? Narinig ba sa Ghost Fighter? Machino, yung gaseto, ang nalito mi. Daming kapas dito ano? Primo Brega! Go! Ang dami kong kapas. The Raymond. Magyako! Sa mga lalaki dito, okay lang naman. Just don't lose the child in your heart. And just enjoy life. Your strength is God, not yourself. You cannot do it by your mind or strength, but by your spirit. Lalaki na too hard on themselves eh. Ay, talagang sa lalaki mo. Ang gusto lagi nila lalaki ako. Ay, sorry. Pero diba, hindi. Just be who you are. Huwag kayo matakot magsuot ng pink. Hindi ako nagsisinungaling. Uy, bro, naka-pink ka! Bro, ilang makakapa mo. Hindi, don't be afraid to wear pink. Bakit? Kasi diba Kuya Dani dati, mga lalaki talagang magsuot ng pink. Tama ba? Pag lalaki talaga yung pink eh. Gaya-gaya lang talaga kami. Inuuto ko lang kayo diba? Diba rin di. Oh, just be comfortable with who you are. Kung meron kang 6 packs, o meron kang 1 pack, it's okay. It's okay. Ang importante, hindi God yan nakikita. God sees your heart. And He knows that you are seeking for Him. And what God says sa word niya, if you seek me with all of your heart, you will find me. Just seek Him with all of your heart. Read the word. Get connected. Ako nung Christian life ko, pambihira, hindi ko kaya mag-isa. Nung natibo ko, nagbago lahat. Di nga nagbago pa ng lata ko, parang tigamang talbong pa rin, di ba? Parang wala naman nagbago masyado, pero hindi. Kailangan ko ng kasama to stand with me, who will be with me along the journey. Hindi sabi maghanap ng asawa sa church, hindi yun yung nag-essence ko. Kaya tayo mag-isip, iba pala yun hanap. Hindi, you have to have that relationship with a leader. I have with me my leader. At that's what I want naman. Sige na, my leader is my yes, that's my leader. She helped me a lot, sobra. Si ate yung nagtiis para sa akin dati, sobra. Kwento ko yung kwento natin Dati talaga pinagdaanan ako ng sobrang tinding hatred. Nagkakalit ako sa tatay ko kung ano mong pinagsabi ko, nag-date ako sa kanya, sana gusto ko siyang patayin, papatayin ba na yung sarili ko, makakalala tayo lahat, si ate niya sabi, si Karabasan, Karabasan, sabi mo, naiintindihan mo ba ako? Akala ko nagtatayis na eh. Kaya ba siyak? Pero hindi yan doon si ate with me by my side. And I know that God is starting something in your heart today. Don't leave without being, English na, Huwag kayong umalis nang hindi kayo nako-connected. Yun na lang. Maganda yun. Pinaglapo ko may sarili ko pag-i-English. Ayun, totoo yan. Be connected and do this about your friends. This is what real Christian is. That we, sabi nga ni God sa scripture, they will know that you are my disciples by your love.
And we are here to love one another, not to judge. Ay, ano ka lang kayo? Katulog talaga. Kung ginawa sa akin ate, hindi na ako nag-church kahit kailan sa mga struggles ko. Andito tayo para magtulungan. Amen? Come on! Gusto niyo ba akong kumanta? Kaya? Still finish guys. Ikaw sa ulit yung worship team, pakakaan natin sila. Yan. Ang kumentang to, ginawa ko ito. Gusto ko lang mag-testimony. Ginawa ko itong song na to nung mga second year ko sa Christian. Yung ate ko, for 30, para mga 20 years si ating, yung panganay kong ate na naglayas. So, nagkaroon ng iba't ibang relasyon yung ate ko. Nagkaroon siya ng relasyon with matatanda sa kanya, o kapwa-buwae, tapos, ang dami, kung kani-kani siyang napunta relationship, kasi naghahanap talaga siya ng pagmamahal. Tapos, nung finally, na umuwi na yung kapatid ko sa bahay namin, nalaman niya na marami siyang bukol sa left breast niya. Sobrang daming bukol sa left breast niya. Parang, sabi ko, Robert, ganyan, yung bumalik yung kapatid ko sa amin, may sakit pa, huwag mong mga God. Ano naman ganun, God? Hindi naman ako nagpapori, pero parang sinasabi ko na sa tanong na, huwag. So, talaga. Yung ate ko, after na tumulos sa doktor, kaya niya nalaman na marami siyang bukol. Umuwi siya ng bahay. Tapos, yung impulse niya siya ng mama ko pumunta ng palengke. Nung pumunta siya ng palengke, minakasulubong siya ng missionary. Tapos, kinausap siya. Tapos nga, inopen up na nga yung nangyari sa kanya, pinag-pray siya ng missionary, pinag-pray siya. Pagkatapos siya ipag-pray, umuwi siya sa bahay. Kinabukasan, nagpa-check up ulit siya sa doktor. Lahat ng bukol sa left breast niya, all gone. Hindi siya. Lahat ng pinagdaan ng kapatid ko na parang isip ko yun. Naalala ko rin mo. Kasi kinatagpo ng Panginoon. Kung paano niya ako pinagdaan. Kung gaano ako kadumi. Pero kahit gano'n ako kadumi, minahal ako ng Diyos. Para po sa inyo lahat. And I'm really praying that God will speak to your heart this morning.
Iyong pagbabalik. You know that God is speaking to your heart. You've been wounded for so many times. Maraming ang failures ang daan sa buhay mo. But tonight, God wants to deliver you from that. God wants to take away the pain. The question is, my son, my daughter, they want to surrender your life. God wants to heal you. God's going to restore you. And God is inviting you to plan a relationship with Him. He wants you to know Him better than you know Him before. Not that God, saan na kayo ang matawag? Not that God, pag hindi gumagalaw ng Satan, but a God who's going to be your best friend, who's going to be your partner, who's going to be your Father, your Savior and God.
nga, she was saying na it's not an accident kung bakit yun nandito. Hindi ko alam kung nandito sa inyo, kaya kayo nandito dahil may nag-invite lang sa inyo. Nasabi na, here will be here. But I really believe that you are here because God wants to meet you. You are here because God wants to have a relationship with you. And I am challenging you right now. Kung hindi mo maintindihan itong pinag-gawa namin dito na we're talking about God, gusto mo magkaroon ng relasyon sa Kanya, gusto mo din yun, gusto mo mahalin sa God, so tulad mo kinukwento nila yung kanina, I think this is the time. This is the time. That you just open your heart. In John 3:16 it says that for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Sobrang mahal ka niya, kaibigan. Mahal na mahal ka niya. Wala naman sumirinig na anything. Sinabi niya. Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Lagi mo lang gagawin kasi sana nakakatuwa. Sana yung nagpapahaw ako. Ginawa na niya lahat. It is finished. It is done. All you have to do is believe that He is God, that He died for you, that He loves you, and that He wants to be with you. And now, I'm giving you that opportunity.